Breaking news. Ano lang po ito, kalalabas lang po nitong balitang ito ngayon mga kabunyog mga kababayan. Ito po ay ano ito? Tungkol po dito sa mayroon ng criminal complaint na nakafile kay Chis Escudero. Yun, di ba matagal na natin itong hinihintay? Ha? Matagal na natin itong pinapanawagan, ano, mga kabunyog mga kababayan. Kaya may nagagawa rin talaga yung ating pagkakalampag eh. Yung ating mga pagtalakay ng ganitong mga issue ay mayroon ding nagagawa. Ay di ba nung isang araw ang comment natin, bakit nauna pa yata si Martin Romualdez kaysa kay Chis Escudero? Mas ready na ang mga ebidensya kay Chis Escudero eh. Mas ano na, ang alam natin, ready na matagal na yung mga ebidensya at testigo kay Chis Escudero. Bakit nauna pa yung kay Martin Romualdez? Hindi natin sinasabi na hindi rin dapat kasuhan si Martin Romualdez, pero ang sinasabi lang natin, bakit parang mas nauuna pa si Martin Romualdez kaysa kay Chis Escudero? O ayan ngayon, biglang lumabas ngayon itong balita na mayroon ng criminal complaint laban kay Chis Escudero at mayroon na ring application for whole departure order. Mayroon na pong final na application, hinihiling na ng ombudsman sa Sandigan Bayan na mag-issue rin ng precautionary whole departure order para hindi makalabas ng bansa si Chis Escudero at saka si Maynard Ngo. O yan mga kabunyog hindi na pala hindi na makakasabay si Chis Escudero sa biyahe ni Heart Evangelista. Yan mga kabunyog, yan ang mainit na balita ngayon. Mayroon ng criminal complaint, formal criminal complaint kay Chis Escudero at pinapa-whole departure na ito. Hindi na pinapalabas ng bansa. Pati ang negosyanteng si Maynard Ngo na di umano ito ang kanyang bagman. At sa darating na Mayo, ayon kay Ombudsman Boying Rimulya, mainit ang panahon, marami pang sasampahan ang kaso. Pagdating ng buwan ng Mayo ay malapit na mga kabunyog. O pag-usapan natin itong tungkol dito kay Chis Escudero. Magandang balita ito. Finally, sinampahan na ng criminal complaint si Chis Escudero at si Maynard Ngo mga kabunyog. Ito nakita ko na yung cover. Ito, Republic of the Philippines, People of the Philippines versus Senator Francis Joseph Chis G. Escudero and Maynard C. Ngo. Ito yung ang kasong isinampa ay plunder, violation of Section 3, Paragraph B of Republic Act Number 3019 at saka indirect bribery. Yan plunder. Plunder ang kaso kay Chis. O ngayon mga kabunyog, itong kasong ito ng plunder at violation ng RA o Republic Act 3019 at saka indirect bribery, formal na pong isinampa itong criminal complaint. Pero mga kabunyog, ilinaw ko lang, ito ay preliminary investigation sa ombudsman. Sa ombudsman. Bibigyan pa dito ng 10 days si Chis Escudero para mag-submit ng kanyang counter affidavit. Parang katulad rin ng ginawa kila Jinggoy, kila Joel Villanueva, binigyan ng pagkakataon na mag-submit ng kanilang counter affidavits. So pinapasubmit ng counter affidavit si Chis Escudero kasi criminal complaint yan eh. Criminal complaint. So ngayon mga kabunyog, pagkatapos niyan, siyempre pagkatapos ng sagot niya ni Chis, i-resolve na yan ng ombudsman, isasampa na yan sa Sandigan Bayan. Pero para hindi na mangyari yung nangyari kay Saldico, kasi si Saldico, tingnan nyo ngayon, nahihirapan ang pabalikin sa bansa. Nahihirapan. Pumunta na doon sa Czech Republic si DOJ Secretary Frederick Vida, kasi nakalabas pa ng bansa si Saldico eh. Pero ngayon, para hindi na mangyari yan, kahit wala pang formal na kaso sa korte, ibig sabihin nasa ombudsman pa lang, criminal complaint pa lang, hindi pa criminal case. Ngayon, kahit criminal complaint pa lang yan, hinihiling na ng ombudsman sa Sandigan Bayan na mag-issue na ito ng tinatawag na PHDO. Ang PHDO mga kabunyog, precautionary whole departure order. So mayroon na pong application
ang ombudsman sa Sandigan Bayan para isailalim sa precautionary whole departure order si Chis Escudero at saka si Maynard Ngo. Sino si Maynard Ngo? Si Maynard Ngo yung may-ari ng Cherry Mobile at saka yung ano ba yon? Yung first class na restaurant sa BGC kung saan madalas tumambay si Chis Escudero. Ito umanong si Maynard Ngo, batay sa salaysay ni dating DPWH Undersecretary Yusek Bernardo, itong si Maynard Ngo umano ang bagman ni Chis Escudero. Kaya ngayon ang may kaso ay si Maynard Ngo at saka si Chis Escudero. Ang kaso nila ay plunder, violation ng Republic Act 3019 at saka indirect bribery. O yan, yung dalawa na yan. Kaya yung dalawang magka-partner, si Maynard Ngo at si Chis Escudero, mayroon ng criminal complaint na kinakaharap at mayroon ng precautionary whole departure order na inapply sa Sandigan Bayan. Kapag na-release yung order, yung precautionary whole departure order, hindi na pwedeng magbiyahe palabas ng bansa. Si Chis Escudero, paano yan? Hindi niya na masasamahan si Heart Evangelista. Yan mga kabunyog. So ngayon, at least may nakikita na tayong gumugulong na ang kaso kay Chis Escudero. Nagsisimula ito dito sa precautionary whole departure order. Ang sunod niyan, ipapa-freeze na rin ang assets ni Chis Escudero at saka ni Maynard Ngo. Di ba ganyan din ang ginawa kay former Speaker Martin Romualdez? Una, inaplayan muna ng precautionary whole departure order. Pagkatapos, isang araw lang, lumabas na rin yung freeze order ng Court of Appeals. Yan. Kaya ito na mga kabunyog, ano na ito? Ito kasing binalita ngayong araw, precautionary whole departure order yung in-apply. Pero kasabay kasi niyan, a-applyan na rin yan ng freeze order. Ipi-freeze na rin ang mga assets niyan ni Chis Escudero at saka ni Maynard Ngo. Kaya ano ito, mga kabunyog, forthwith, lalabas yung desisyon ng Sandigan Bayan, ilalagay na sa precautionary whole departure order si Chis. Hindi na siya makakabiyahe. Hindi na siya makakalabas ng bansa. Ang panawagan ng marami, ikulong na agad yan, nauna. Hindi pa po naman makukulong kasi wala pa namang warrant of arrest. Susunod na yan. Ang nauna, ito munang ginagawa ngayon, ano muna ito? Precautionary whole departure order. Ang importante muna ngayon, kahit hindi pa sila nasasampahan ng kaso sa Sandigan Bayan, wala pang kaso sa Sandigan Bayan, hindi pa na ipa-file, pero hindi napapaalisin ng bansa. Yun naman ang importante. Para hindi na maulit yung kay Saldico. Si Saldico kasi nakalabas ng bansa eh. Pero dito, ano na ito? Kumbaga precautionary whole departure order na ito. Itong ina-apply na to. At itong dalawa na yan si Maynard Ngo at si Chis Escudero. Paano ngayon? Mananahimik pa rin ba si Chis Escudero? Di ba napansin natin, grabing pananahimik, Grabing pananahimik ni Chis, hindi marinig. Dati ang ingay-ingay niya. Nung Senate President pa yan, lalo nung kainitan ng impeachment ni Sara, araw-araw halos may press con si Chis Escudero. Nakataas pa ang kilay na ang yabang-yabang. Naalala nyo noon? Sabi niya, hindi ako magkukonvene ng impeachment court. Sino naman makakapagsabi sa akin? Ako ang masusunod. Parang ganun ang sinasabi ni Chis Escudero no. Paano na yan ngayon, Chis? Paano na yan, Chis? Dati nananahimik siya, di ba? Wala kayong marinig sa kanya. Pero ngayon hindi na siya pwedeng manahimik diyan. Obligado niya nang harapin yang lahat ng yan. Kasi kaso, na yan criminal complaint na yan, formal na yan eh. Actually, ang tagal na talaga nito. Kaya lang, pagbigyan natin si Ombudsman Buying, medyo natagalan. Pero at least ngayon, nakita natin gumugulong na. Actually, nung isang araw nga, ang komentaryo ko, di ba? Bakit si Martin Romualdez pa yata ang nauna? Nasaan na yung kay Chis Escudero? Di ba? Ganun yung comment ko nung isang araw. Ngayon, biglang lumabas ito ngayon.